Glory to God. Sino pong excited ngayong araw na to? Praise the Lord. The Lord is good. Purihin ang Panginoon. Ang ganda ng topic po natin ngayon. At kung kayo po ay meron pong online, pwede nyo pong buksan ang ating pong page. Share nyo po sa atin. Ewan ko kanina, madaling araw, yung aking kaibigan ay nasa Toronto at 3 o'clock in the morning ang kanyang oras, pero nanunood po siya. Hindi ko alam po hanggang ngayon ay nandyan pa siya. Kaway-kaway, Sister Raquel. Ayan. So, nakaka-bless po. Amen. We are on our third Friday of the year. Amen. So, the Lord is good. Sige po. Let's just feel the presence of the Lord. He is here. Amen. Let us just honor Him. Heavenly Father, we thank you for your divine presence in our midst. Lord, ikaw po ang manguna, maghari sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, gabayan mo po ang bawat isa sa amin, Lord God, sa pakikinig ng iyong salita. At higit sa lahat, Lord God, your servant, O God, ako po na magme-minister na iyong salita, Lord, ay itago mo sa iyong likuran, Panginoon, so that your words will come alive, O God, sa bawat isa sa amin. And that you will, Lord God, you will not let your word return to you, Lord God, na hindi na-accomplish ang purpose kung paanong ito isinend mo, Panginoon. Kaya salamat sa oras pong ito, Lord. Holy Spirit, you are our teacher today. Marami pong salamat, Panginoon, Lord God, sa magiging, Lord God, resulta, Panginoon, ng gawaing ito, Panginoon, Lord God. We will not just listen to your powerful words, but let your words sit in our hearts, O God, and let your words, Panginoon, tunay nga, Lord God, mangyari sa buhay ng bawat isa. Lord, ito po ang aming samot dalangin in Jesus' powerful and mighty and sweet name. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Dakila ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Handa ka na ba sa pakikinig ng salita ng Diyos? Sabi mo nga sa katabi mo, are you ready? Are you ready? Amen. Yung mga walang katabi, hanap kayo ng katabi para meron kayong kakausapin. Handa ka na ba? Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ang topic po natin ngayon is the power of prayer and fasting. Parang, hindi ko alam, parang mainit ba ang panahon o ako lang naiinitan dahil sa damit na suot ko? Or naglululundag ako kanina kaya ako'y pinagpapawisan. Purihin ang Panginoon, ang sarap ng presensya ni Lord. Hallelujah. The power of prayer and fasting. Sino po naranasan na mag-prayer and fasting? Naranasan na po. Naranasan ang fasting lang. Fasting kasi yung nagpapagutom ka lang. Pero yung prayer and fasting, iba ang prayer and fasting. So katatapos lang po namin ng mga pastors po sa Pilipinas, nasa Tres Martires, Cavite po sila. We have our big campsite there po, and nandun po sila. Around 300 pastors po, at kaka-break lang po nila kaninang mga 12 noon or past 12 noon. And nakisabay din po tayo. So it was, for me, I was counting hours. It was like 57 hours yung sa akin po while I work, pumapasok, nagda-drive. Tubig lang po yung iniinom ko, warm water, tapos may 1 liter of coconut water, and that sustained my strength. And purihin ng Panginoon kasi you cannot do it on your own. Yung strength na nagmumula sa Panginoon. And sabi ko, wow! Sabi ko gano'n, napagtagumpayan. Kasi sumabay pa lahat ng pag-atake ng ubo. From Monday, umatake na yung ubo. And but then I did not stop. I did not even dare to cut it, kundi nagpatuloy po ako kasi mas masarap mag-preach na galing ka doon. Mas masarap i-share yung naranasan mo. Nag-share ka pero hindi mo naranasan. Hello, naiintindihan nyo ba yon? There's power in your testimony kesa yung
Nagkukwento ka ng bagay na hindi mo alam. Nagkukwento ka na ang sarap mag-swimming pero hindi ka marunong mag-swim. 'Di ba? How would you explain yung masarap na pakiramdam sa isang bagay na hindi mo naman naranasan? Amen ba? Naiintindihan nyo? Minsan may pinagdaanan kayong matinding sitwasyon sa buhay ninyo. Yung pala yun ang ministry nyo. How can you encourage other people sa sitwasyon na tulad nun kapag hindi nyo yun na-overcome? Halimbawa, isa kang dating manginginom or drug addict or ano man dyan. Pero dahil napagtagumpayan mo, naranasan mo yun, you can minister to other people. Amen po ba? You cannot give what you do not have. So kung ano yung ministry na, kung ano yung past na pangit sa buhay mo, yun ang ministry mo moving forward. Para kumbaga ramdam mo, sis, nararamdaman ko yung nararamdaman ko. Galing ako dyan, ganon. So, you will be effective in the ministry that God has given you kapag ka naranasan mo muna. Amen po ba? So, basahin natin ang Google's meaning ng fasting. Fasting and prayer are spiritual disciplines commonly in many faiths. Sabi kasi kahit ibang pananampalataya, nagfa-fasting din sila. Iba-ibang style ng fasting nila. Involving voluntary abstinence from food, drink, or distractions to focus more intensely on God. Seek spiritual breakthrough, humble oneself, or gain clarity with the practice often described as strengthening faith, deepening intimacy with God, and overcoming spiritual obstacles as it creates a space for prayer and heightened spiritual awareness. So, ito parang general meaning ng prayer and fasting. Hindi lang po sa Christians, sa iba't iba. Ito yung parang ginagawa nila para mag-fasting. Meron kong ka-office mate noon, madalas nagfa-fasting. Iba naman ang way ng fasting niya kasi sa naman siya, Hindu ang kanyang religion. So, marami kapag ka-fasting, lahat halos ng religion, they also do this. Pero I'll tell you how we do it the right way. Amen. Kumbaga, paano natin ginagawa ang fasting at ano yung model na ginagawa natin para sa ating pagfa-fasting. Una sa lahat, ang model po natin ay ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, makapangyarihan na po siya, pero bakit po ang ating Panginoong Jesus ay nag-devote po siya ng time to pray and fast? At alam nyo kung ilang araw ang prayer and fasting ni Jesus? 40 days and 40 nights po ang prayer and fasting ni Jesus. Amen. Basahin po natin sa 4 po, Matthew chapter 4, verses 1 to 4. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward, he was hungry. Sino ba naman ang hindi gutom? Nag-fasting ka? Nagkakaintindihan tayo? Siyempre, gutom ka kasi abstinence of food. Hindi ka kumain. Kinatagpo mo ang Panginoon, eto na. Nagutom siya. So, si Satan na tempter, verse 3, now when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. O, di ba? Saktong-sakto din ang panunukso ng kaaway. Gutom si Jesus. Sabi niya, kung ikaw ang Son of God, pwede mong gawing bread ito. Hello. Pero alam niyo, sabi ni Jesus, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. Hallelujah. So, hindi lamang po bread. Sabi mo, hindi lang bread. Tabi-tabi po sa mga mahilig kumain dyan, na sabi nila, ay nako, pastora, kanin is life o bread is life. Hindi ako mabubuhay kung walang pagkain. Ganun lang yung mindset. Yan yung mindset. Pero eto si Jesus, eto sinabi niya, hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Alam nyo, what happens with hindi naman, alam nyo yun, tinitest ko yung sarili ko kasi yearly ko nang ginagawa yung 3 days namin.
And na-overcome ko. Tas yung second day, dapat sumasakit na yung ulo. Pero ngayon, hindi naman po sumakit yung ulo ko. It was just very light yung pakiramdam. Tubig, busog ka na sa tubig. Tubig po kasi yung ano ko. And hindi po ako masyadong mainom ng tubig, pero pag nakaka-fasting po ako, ang sarap ng tubig para sa akin. Pero sa ordinary days, halos hindi ako makainom. Kakaunti yung tubig ko, lagi na lang ako nagkakape. Hindi ako masyadong tubig kasi feeling ko na hindi ako makainom ng tubig na maayos. Parang gusto ko may lasa. O hindi ako makainom ng tubig. Pero pag prayer and fasting, sarap na sarap ako sa tubig. Yun yung nagsusustain ng strength. And ang sarap ng pakiramdam na nakikipag-usap ka lang sa Panginoon. Kahit nagtatrabaho ako, nakikipag-usap ako, nagda-drive ako, nakikipag-usap ako. Alam mo yun, yung nagiging sharp ang iyong pakinig sa banal na spirito kapag ka ikaw ay naka-fasting. Amen. So, hindi lang po tayo nabubuhay sa bread, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon, kundi ang salita ng Panginoon. Amen. The Word of God, the Bible, O Lord, na ating pong binabasa. Ano ang purpose po ng prayer and fasting? To draw closer to God, seek guidance, amen, repent, humingi tayo ng tawad. Marami tayong nare-recall na mga kasalanan. Alam niyo yun, habang naka-fasting ka, alam mo, naalala mo yung mga nagawa mo na hindi nakakalugod sa Panginoon, and then you come to the altar and unrepent, gain spiritual strength, lumalakas ka lalo. Kaya minsan nangihina ka, kapatid, hindi mo na mapagtagumpayan ang problema kasi hindi ka na kumo-connect sa Panginoon. Ang layo-layo mo na sa Panginoon. Overcome specific challenges. When you come to God in prayer, yung prayer and fasting notebook mo, sulat mo lahat doon, yung mga struggles mo, yung mga challenges mo, and then come to the altar. Lord, ito po yung aking mga prayer concerns. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. I'm just coming to you. So nilalatag mo yung mga challenges na kinakaharap mo. Hindi po, hindi nakakahiya kay Lord. Alam nyo, mas masarap nga magsabi sa Panginoon. Siya po yung hindi kanya iiwan o pababayaan. Hindi kanya tatalikuran. Fasting isn't just dieting. Hindi basta nagda-diet ka lang. Hello, kailangan matanggal na tong mga fats dito, kaya kailangan magpa-fasting na ako. Hindi ganun mo. Maling purpose po yun. Fasting isn't just dieting. It's redirecting physical hunger into spiritual hunger. Yung lagi ka na lang nagugutom physically, pwede ba lagi ka ring magutom spiritually? Diba? Parang lagi ka na lang, pagka nakikita ka, lagi ka may bitbit na pagkain, ngumunguya, kung ano-ano. Hello? Kamusta naman ang ating spiritual na napapakain pa ba natin ng spiritual na katawan? Okay lang po na busog tayo physically, pero kamusta ang spiritual na katawan natin? Are we feeding our spiritual bodies? Creating more time and focus for prayer. Kasi wala kang time kumain. Di yung pagkain time mo, di prayer time mo na. Amen. Yung lunch mo, kung makikita nyo yung drawing sa ating yung pambungad na drawing, ayan. Diba? Yung nasa pinggan ay yung Word of God. O, diba? Hindi ka kakain ng ano pa man, kundi Word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Ang prayer and fasting po ay dependence unto God. Dumedepende ka sa Panginoon. Amen. Lalo na sa mga prayer request natin, especially this year, ano pong ginagawa natin? Bakit may prayer and fasting every January? We are seeking the direction of God for the whole year. So, ako personally, I'm seeking direction of the Lord para sa ating church bilang pastora. Kayo din, may kanya-kanya po kayong mga gustong malaman sa Panginoon. Paano yung direction, paano ko haharapin ng 2026. Hindi ko alam kung ano yung nag-aantay sa 2026. We never know. Tignan nyo ang Bahrain, bago pa lang magpalit ng taon, tumaas ang gasolina, tumaas ang government levy or mga fees, kung saan-saan. Ang daming itinaas. So parang kung ikaw, papasok na lang ang New Year, parang nakaka-drain naman ng energy to. Ang daming. But then, alam niyo yun, how can we face 2026? Ano yung magiging desisyon natin ng 2026? Kailangan mo malaman as you seek God,
as you come to God in humility, sasabi mo, Lord, ano ba talaga ang direksyon? Hanggang dito na lang ba ako sa hanggang 2026 na lang ba ako sa barehin, Lord? Meron ka bang redirection na ginagawa sa buhay ko? May etong kumpanya na to hanggang dito, kumbaga, 2026 na lang ba ako dito at nililipat mo ba ako sa mas mainam? Alam niyo, we will never know anong direction. God holds our future. Amen. Kaya ang dapat natin gawin, katagpuin natin kung sino ang may hawak ng ating future. Amen po ba? Hallelujah. Huwag kung ano-ano ng pinlano mo na wala naman si Lord sa plano mo. Amen po ba? Praise the Lord. Kahit na the best at brilliant ang iyong plans and na ilatag mo, kahit ikaw ang pinakamatalino, alam niyo yon, higit pang mainam ang plano ni Lord. Taliwas nga minsan ang plano mo sa plano ni Lord sa buhay mo. Bakit? Kasi sisirain ni Lord yung plano mo kasi mas maganda ang plano ni Lord sa buhay mo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ang Diyos ng 2025 ay Diyos pa rin ng 2026 at siya pa rin ang Diyos magpakailanman. At hindi po nagbabago ang karakter ng Diyos. Magbago man ang mundo, magkaroon man ng chaotic situation, ano man ang mangyari dito sa Bahrain, ang Panginoon natin kailanman hindi nagbabago. Siya pa rin ang faithful God noon, ngayon, at magpakailanman. What an assurance that we have. Amen. Matthew 6:33, basahin po natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. Sa bagong taon, anong gagawin natin? Seek first the kingdom of God. Baka naman po nung 2025 ay nakalimutan nyo na si Lord, iniwan nyo ang inyong relationship sa Panginoon, or medyo hindi kayo naging very active sa relationship nyo sa Panginoon. Parang lagi kayong sin mode lang. Kung nag-message si Lord sa inyo, sin mode lang kayo, hindi nyo pinapansin si Lord. Magbago na tayo. 2026 na. Dapat kapag unahin natin ang Panginoon. Tabi-tabi po, amen. Sino dyan may naririnig ba? Nakikinig ka ba? Totoo ba? At some point in your life, medyo inignore mo yung kalabit ni Lord. At naging independent ka. Ikaw ang nasunod sa buhay mo. Amen po ba? May mga panahon sa buhay ko, ganun din ako. Feeling ko matalino ako, kaya ko na yun. Pero alam nyo, lagi akong pumapalpak. Amen. Lagi kong pumapalpak pag ako yung gumagawa. Pero kapag si Lord ang gumawa, praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba? So anong gagawin natin? Unahin po muna natin, katagpuin, amen, ang ating Panginoon. His kingdom, amen, His righteousness, and all these things shall be added to you. Ano po yung all these things? Yan po yung mga, bonus na lang daw yan eh. Bonus na lang. Bakit? Ang una mong katagpuin ng Panginoon, kapag ka nakatagpo mo ang source ng blessing, yung blessing sunod-sunod na yun eh. Amen po ba? Pero what is your attitude towards God? Inuuna ba natin ang Panginoon o hindi? Aray ko. Kasi maraming beses sa buhay ko, hindi ko rin nauuna ang Panginoon. Kaya hindi to para sa inyo lang, para sa akin din. Kaya unahin natin ang Panginoon. Amen. Church, I'm imploring, unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. As I preach, may naaalala kayo sa puso ninyo na may mga bagay na hindi nyo inuna si Lord. Nire-remind kayo ng Holy Spirit dyan sa inyong upuan. Habang ako'y nagsasalita dito, bigla na lang maalala nyo instance in your life wherein may pinapagawa si Lord pero hindi nyo ginawa at nasunod lamang kayo. Pero si Lord na ang bahalang kumalabit sa puso ninyo. Kasi I'm sharing the word and God personally talks to you, tell you, convicts you, and reminds you dun sa mga bagay na ginawa ninyo na hindi nakalugod sa Panginoon. Joel chapter 2 verse 12, this is a call to repentance. Sabi niya ganun dito, now therefore says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Ito ay tawag po ni
Prophet Joel sa mga Israelites na lumayo sa Panginoon, it's a call to repentance. Sabi niya ganon, turn to me with all your heart. All, sabi mo all. All. All your heart. Bakit? Minsan kasi half-hearted ka lang kay Lord. Kalahati lang. Hindi mo ba binibigay yung buo? All, sabihin mo. Turn to me with all your heart. Anong gusto ni Lord? All. Your all. Tapos anong paraan? With fasting, with weeping, and with mourning. Ibig sabihin, nagfa-fasting ka, sinisik mo si Lord, you're weeping, umiiyak ka dahil nagsisisi ka sa kasalanan mo, sa mga nagawa mo, sa pagpapabaya mo sa Panginoon, sa relasyon mo kay Lord, at marami kang taong nasasaktan. Alam niyo yon? So, as you come to God, as you turn to God with all your heart, sa inyong pagpa-fasting, nararamdaman ninyo, nare-realize ninyo yung mga bagay na pagkukulang ninyo sa Panginoon. And malaking bagay po ang prayer and fasting. Malaki ang papel ng prayer and fasting kasi you seek God. You focus on God. Hindi, ay teka lang, busy ako eh. Nag-aapura ako eh. Hello, pero may time kang kumain. May time kang mag-snacks. May time kang, pero busy ka lagi. Wala kang time. Lord, eto, yung time mong instead na kakain ka, haharapin mo, i-devote mo yung time mo sa Panginoon. You have time. Amen. Hallelujah. Meron ulit provision si Lord. Kilala natin itong chapter na to. Whenever we pray for nations or we pray sa pangkalahatan, pero ito sinasabi ni Lord sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. This is addressed to Israel pa rin na if my people, ang mga anak ko, sabi niya, ang mga people ni Lord, mga Israelites. Pero alam niyo tayo to, we are adopted. If my people, if these people na nananampalataya sa Panginoon, amen, will humble themselves and pray and seek the face of God. Prayer and fasting din po yan. Hindi lang sinabi ang fasting, pero kasama po yung fasting nagsisik tayo ng face ng Panginoon. Anong gagawin mo? And turn from their wicked ways. Talikuran na natin ang ating mga maling gawain. Amen. Wicked ways, alam nyo po ang wicked ways sa buhay nyo. Mula sa mataas, malaki, hanggang sa pinakamaliit at hindi alam ng ibang tao, ikaw lang yan. Maaring ikaw lang kasi yung isip mo lang ang nagkakasala. Akala mo, yung utak mo minsan nagwa-wonder kung saan-saan tumatakbong utak mo. Maya-maya, may mga malalaswa nang pumasok. Maya-maya, may mga maling motibo nang pumasok. Maaring yung wicked ways na yan, dito pa lang nag-start. Wala pa nga, hindi ka pa gumagawa, wala ka pang ginawa. Pero puno ka na ng kaisipang hindi nakakalugod kay Lord. Wicked thoughts pa nga lang yan eh. Pero alam nyo, we ask for forgiveness dun sa mga bagay na to. Come to God. Lord, pakabanalin mo, pakalinisin mo, Lord God, kung ano-ano yung napupunta sa aking isipan, Lord. In Jesus' name, cleanse my thoughts. So God, Lord, mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon, pakabanalin mo ang aking isipan. Alam niyo yun, you surrender. Kapag nararamdaman mo na may mga pangit na umaaligid sa'yo, i-rebuke mo na to. Lumapit ka sa Panginoon. Ito yung provision ni Lord. Sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Yun ang condition ni Lord. Kung mag-humble down tayo, magpe-pray tayo, magsisik ng face ni Lord, iiwan natin ang ating wicked ways. Anong sabi ng Panginoon at pangako niya? Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Makikinig ang Diyos, i-incline niya ang kanyang ear sa mga taong nagsisik ng face ng Panginoon, iniiwan ang wicked ways. Amen. At patatawarin po tayo ng Panginoon at pagagalingin ang land. Amen. Ibig sabihin, bansa natin,
Kaya nga may prayer for the nation tayo. We're praying for our nation. We're praying for Bahrain. We're praying, alam niyo yun, we are praying for the healing of the land. And as naalala ko yung prayer ni Brother Alex about Iran. Ilang araw na po ito, sunod-sunod na po. Marami po tayong kaibigan na ewan ko kung kayo ay mahilig sa current events, pero napapansin niyo po ba yon? Let us pray as a church. Let us unite in prayer. Wag lang po tayong ma-focus sa personal natin, but then let us extend our prayers to what is happening in Iran. Kasi grabe yung nangyayari po doon. Talagang talamak, maraming patayan, tapos yung mga namamatay pa, kailangan silang i-redeem ng mga kapamilya nila. Alam mo yun? Tas hindi ang masakit sa dibdib yung massive na pinapatay po yung mga walang kalaban-laban, mga civilian na tao. Nagpoprotesta po sila against the government for what is happening. Pero alam nyo, may nakita akong, ewan ko kung alam nyo yung story, may isang mall na lahat ng mga tao pumunta sa mall, sinunog yung mall, tapos pagkasunog ng mall, yung mga taong lalabas naman, binabaril naman. So, either magstay ka sa mall, mamamatay ka sa burn ka doon, or lumabas ka, maglakas loob kang lumabas, baril naman. So, ganun yung nangyayari ngayon. And marami pa, ang dami pa. So, yun yung parang pumupuno sa aking feed kasi kumbaga, once na nabasa mo ang isa, sunod-sunod na yon. And so my heart is broken for them. Praise the Lord, nandito ka sa Bahrain. Hindi ka ba nagpapasalamat? Ligtas ka dito. We are free to worship. We are free to express our paglilingkod sa Panginoon. Kaya, alam niyo yun, i-embrace na natin to hanggat malaya pa tayo. Kasi we will never know the turn, but we're praying na wag mangyari sa kinalalagyan natin. But whatever happens, we are the salt and light in this in this part of the globe. Amen. In the Middle East. Hallelujah. Tignan naman natin ang kwento ni Jonah naman. Si Jonah po ay isang propeta din. And ito po yung kwento. Jonah chapter 1 verse 17. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. May kinain ba si Jonah ng 3 araw doon? Naka-prayer and fasting siya dyan. Diba? Diba? Kasi nilunok ng malaking fish si Jonah at 3 days and 3 nights na nandun siya sa belly. Wala po siyang kinain. Prayer and fasting yun. Nagkakaintindihan tayo? Bakit? Inutusan ni Lord si Jonah pumunta sa Nineveh. Pero, anong ginawa ni Jonah? Ayaw niyang pumunta kasi mayayabang ang mga Ninevites. During that time, sila yung mga, at napaka-wicked po ng mga, kumbaga, this is parang Assyrian po sila. So, ayaw po ni Jonah. Papunta siya sa Nineveh, pumunta siya ng Tarsis. Tawag dito, lumihis. Pero dahil si Lord may plano, may pinapagawa si Lord, may nagjo-Jonah dyan. Hello? May pinapagawa si Lord. Umiska po. Pero alam nyo, walang escape sa kalooban ni Lord. Jonah, ikaw ikaw talaga. Hello? So, umiska po siya. Ano nangyari? Nagpadala si Lord ng matinding storm para hindi lang iduyan wasakin lahat. Kinailangan na lang itapon lahat ng mga importante, wag lang silang mamatay. Nung na-empty na yung kanilang ship, may bagyo pa din. Nag-casting of lots na sila. Sino ang may dala ng dilubyo na to o whatever, ng kamalasing ito whatever. Nag-casting of lots at yung lots na yon sakto naman kay Jonah. At sabi, Jonah, sino ka? Sabi niya, ako po ay propeta. Ako po ay pinapapunta ng Panginoon sa Nineveh, pero hindi ako pumunta, bla bla bla. Alam nyo, anong gagawin namin? Itapon nyo ako sa dagat. Ayaw nilang itapon kasi natakot sila kasi ang Diyos ay ang
ang ang Diyos ni Jonah ay makapangyarihan, natakot sila. Baka kami naman ang mabueltahan. Pero sabi niya, itapon niyo ako. The moment Jonah was thrown into the water, nahinto ang storm. Nahinto ang malakas na tawag dito, um, wave na masyadong nangangalit na wave. Alam nyo, pagtapon kay Jonah, naghanda naman si Lord ng malaking fish. Makinig kayo maigi. Grabe si Lord, Pag may plano si Lord sa buhay mo, akala mo kamatayan mo na, end na to. Yung pala, merong malaking fish. Provision ni Lord para ikaw ay iligtas. At nung iniligtas ka, 3 days and 3 nights sa belly ng whale. At alam ko, prayer and fasting yan. Kasi walang pagkain sa tiyan. Ewan ko, hindi ko alam. Alangan naman ang kumakain si Jonah sa loob ng whale. Hindi ko ma-imagine. Pero alam nyo, isang bagay, buhay si Jonah. Wala pong tao na mabubuhay sa tiyan ng isang mammals. Kasi kung mammals po ang whale, for example, malaking fish, mainit daw po ang acidic, o mainit ang tiyan, maglalapnos ang skin ng tao 3 days na nandoon. Pero alam nyo, wala namang sinabi sa Bible na naglapnos ang skin ni Jonah. Iningatan siya ng Panginoon. Ganyan kabuti si Lord. Ganyan kagaling. Amen. Powerful. Hallelujah. Miracle worker. Amen. Praise the Lord. Pero ito, nakakatuwa. Diretsuhin natin, Jonah chapter 3. Ito na yung nangyari. Niluwa na. Tapos, yun pa rin ang trabaho niya, yung pinapagawa ni Lord. Basahin natin. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. So, kumbaga naglakad-lakad siya, nag-evangelize na siya sa city of Nineveh. And anong nangyari? So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Wow. Ayaw nilang mangyari yung destruction na pinangako ng ang sinabi ni Lord. Kaya ang sabi ng king, then the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe. Tinanggal niya ang kanyang robe, ang kanyang kingly robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd or flock taste anything. Do not let them eat or drink water. Pati water, hindi pwede. Ang fasting nila, ako may water, pero sila talaga namang fasting talaga sila. At ang naka-fasting, hindi lang tao, pati hayop, lahat. From, sabi niya ganun dito, lists. Asan na ba yun? Kanina. Lists, sabing ganun. Pati mga bata, list But let man and beast be covered with sackcloth. Yung sackcloth po, kumbaga yun ay parang pagpapakita na sila ay talagang nagluluksa at nagpa-fasting. And cry mightily to God, Yes, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish? Sabi ng hari. Who knows, baka sa gagawin nating pagpapakumbaba, pagpa-fasting, ay magbago ang ating Panginoon. Yung galit niya, magbago siya. Amen. Then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that He had said He would bring upon them. And He did not do it. So sa panahon ni Jonah, nag-fasting sila, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, kaya hindi po itinuloy ng Panginoon ang wrath niya sa Nineveh. Pero kung papansin niyo yung susunod na mga prophet, sa prophet Nahum, doon
doon na talaga nagalit ng gusto si Nahum. Kasi si Lord, sa prophet Nahum, siya po ang ginamit ni Lord para mag-judge po sa Nineveh. Pero sa panahon ni Jonah, nagsisi sila, nag-prayer and fasting sila. Ganon ka-powerful yung prayer and fasting. Kapag nag-prayer and fasting, yung puso ni Lord natatouch. Amen? At nagbago ng desisyon ang Panginoon. Isaiah 58 verse 6, ito po yung fasting na sinasabi na, is this not the fast that I have chosen? Ano pong fasting ang gusto po ng Panginoon? Hindi lamang yung fasting na, hindi ako kakain, ako'y alam mo yun, papakita mo sa mga tao na ikaw ay nagfa-fasting. Hindi, ang fasting na gusto ng Panginoon is to loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke. Yan po ang gusto ni Lord na maging, kumbaga hindi lang facade na fasting, kundi may ginagawa tayo as we fast. Nagkakaroon din po ng nalulusang bonds ng wickedness. Amen? Na undo yung mga burdens. Hallelujah. Praise the Lord. At nabe-break ang yoke ng oppression na especially ang oppression ng kaaway sa buhay natin. Matthew 17:18 to 21, basahin po natin. Ito ay senaryo naman nung si Jesus Christ po ay nagpalayas ng demonyo. So, sabing ganun, verse 18, sabay-sabay nating basahin. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? Yung mga disciples, kinakast out nila yung demons, hindi nila makast out. Nung si Jesus Christ na nag-rebuke ng demon, na-cast out po, gumaling. So sabing ganun, bakit hindi namin makast out? Basahin natin sa 20. So Jesus said to them, because of your unbelief, yung unbelief kaya hindi nakaka-cast out ng demons. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. And nothing will be impossible for you. Sabi ni Lord, kasi unbelief, minsan hindi nangyayari ang mga bagay-bagay kasi may unbelief. So, ina-address ni Jesus dito yung unbelief. Kasi sabi niya, kapag ikaw may pananampalataya na kahit kasing liit ng mustasa na seed, you will say to this mountain, move to thee, and it will move. Sabi niya ganon. And walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Pero may verse 21. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. May mga bagay na hindi lang natin makukuha sa prayer. Kailangan may fasting kasama. Yun yung sinasabi dito. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. May mga prayer request tayo na hindi natin makuha-kuha, daanin mo sa prayer and fasting. Ano po ba yung prayer and fasting? Prayer, alam mo na. Alam mo yung fasting? Simply, do not eat. Do not eat. Yun yung fasting. Magpalipas ng gutom. Simple lang. Alam na natin lahat. Kung alam natin ang feasting, alam din natin ang fasting. Feasting, kainan. Fasting, abstinence of food. Amen po ba? Pastora, hindi ko pa nasubukan. This is the challenge. This year, subukan natin. Amen. Ngayon kung may medical conditions kayo, you can arrange with God. Hindi naman kailangan 48 hours, 72 hours ang fast. Hindi po. It's our own dealing with the Lord. I'm telling you about this, but I'm leaving it to you. How you deal with God. Paano kayo magpa-fasting. Yung iba nag-declare ng Daniel fast. Yung iba partial fasting. Yung iba liquid fasting, solid fasting, entertainment fasting, kanya-kanya ng ikaw, it's between you and God. Hindi nyo pwedeng lokohin si Lord. Amen. So nasa inyo how you will do this. But I'm telling you the basic of fasting. Amen. Fasting is, andyan pa ba kayo?
Nagkakaintindihan? Sino excited mag-fasting? Fasting is the least practiced spiritual discipline in the church, yet the most powerful discipline in the Bible. Sa church, pagka sinabi mong, fasting tayo! Tapos, sino ang naka-fasting? Iilan. Pero may party tayo, kainan, birthday, halina kayo. Lahat tayo. Siyempre. Tapos, ang dami nating okasyon sa buong taon. Oy, kanya-kanya tayo, pot bless tayo. Ay, ako, ang dadalhin ko ganito. Excited tayo sa pagdala. What about when we declare a fasting? Amen. Praise the Lord. Fasting is the least practiced spiritual discipline. It's a spiritual discipline na parang ang hirap, pastora. Kaya nyo yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. Kaya mo, lalo na if you know the benefits. Ay, ang sarap. It is the most powerful discipline in the Bible. It is the most powerful discipline because it touches the heart of God. Amen. Fasting, fast-track the purposes of God like nothing else. Fina-fast-track ng fasting, yung dapat sana mangyayari pa ng taon. Woo! Hallelujah! God can do things in a snap of a finger, in a blink of an eye, even when we think it will take years, kung tayo lang ang gagawa. Kung ikaw lang, ay, matagal to. Matagal kong mababayaran ng utang ko. Taon pa, matanda na ako. Nasa barin pa ako dahil sa laki ng utang ko. Pero, purihin ng Diyos, kapag ikaw, sinik mo ang will ni Lord at binigyan ka ng wisdom na nagmumula sa Panginoon para ma-pay off ang ating mga obligations and loans. Glory to God. I don't know about you, but then the only way I know to seek God is through fasting. Hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong ituro sa inyo na powerful, kundi ang prayer and fasting. Fasting is the shortcut of the long process we endure. Minsan ang tagal na, pero alam nyo, when you fast, may shortcut pala. Bakit? Kasi makakatagpo mo si Lord. Si Lord may wisdom palang ibibigay sa'yo. Paano? Amen. Hallelujah. Patapos na po tayo. Amen. Nagkakaintindihan tayo? Naiintindihan nyo na yung prayer and fasting? Excited na tayo sa prayer and fasting? Hallelujah! Alam nyo, nakadiretso po ako from 1st of Jan, naka-partial fast na po ako from 10 in the evening hanggang 12 ng noon. Diretso na po yun. Tapos etong nung 14, 15, 16, yun yung full fasting. Pero didiretsoin ko po yun hanggang month end na naka-partial fasting po ako na kumbaga nag-skip ako ng isang meal. And sinisik ko patuloy ang Panginoon. Kasi nagtatrabaho tayo, hindi ako pwedeng mag-leave, tas mag-fasting lang. Hindi po eh. Pero habang nagtatrabaho, kinakausap ko si Lord. Hindi mo kailangang, wala tayong magawa eh, nagtatrabaho tayo, pero kinakausap natin ang Panginoon. Amen. So, napaka-powerful ng prayer and fasting. Yung mga sa tingin mo hindi mo kaya, mapagtatagumpayan mo kasi kasama mo siya. We just need to learn the art of surrender to God. Lord, iso-surrender ko muna yung mga appetite ko. Alam niyo, hindi ka mabuhay ng walang kape. O iso-surrender mo muna iso-surrender ko muna yung pagkakape ng umaga kasi hindi ako pwede dahil naka-fasting ako. Pero alam niyo yun, maraming bagay ang iso-surrender mo pero masarap. Masarap kapag inuuna mo ang Panginoon. Lalo kang nai-in-love kay Lord. Sabi nung awitin natin kanina, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. Amen. Nai-in-love ka sa Panginoon. Hallelujah. Sino gustong in-love kay Lord? Prayer and fasting kasi nakakatagpo mo siya. Hallelujah. We can live even without food, sa totoo lang. Pero yung spiritual lives natin, hindi tayo makasurvive without the presence of God in our lives. Ewan ko sa inyo, pero ako hindi ko kaya. Tanungin mo nga yung katabi mo, kaya mo ba na wala si Lord? Kaya mo bang mabuhay na wala ang Panginoon? Sa sobrang hirap ng
mang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, sumuko ka na sa Panginoon. Amen. Sumuko na tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ito lang naman po ay preaching po and for you to be aware of prayer and fasting. But as we close, I pray na sa puso ninyo, gagawin nyo po ito. Lalo na dun sa mga tao hindi pa naranasan. Let's just desire, Lord, I wanna seek you. Tumayo po tayong lahat sa presensya ni Lord. I've done my part. I've preached about this prayer and fasting, pero the decision is yours. Susunod na naman, buong month ng Ramadan, sinasabayan ko din po sila. Hindi yung timing nila, pero I have my own timing. Pero whole month din po yon. Fasting po ulit yon. Because we are praying for the spiritual atmosphere of the country. Pinagpipray natin na ang presensya ni Lord habang sila nagsisik sila or naka-fasting din sila, tayo naka-fasting so that they would seek our God. Makilala nila ang tunay na Diyos. So ang taong ito, maraming fasting na magaganap. Kapatid, kung may mga pinagdadaanan ka, meron kang mga major decision sa buhay mo, hindi mo alam kung paano mo haharapin, prayer and fasting, kapatid. Meron kang mahal sa buhay, maring magulang kayo, may mga anak kayo pasaway, I encourage you, bring to the altar, surrender to the altar through prayer and fasting. Meron kang bisyo sa katawan mo na hindi mo ma-overcome, bring yourself into the spiritual discipline of prayer and fasting. Meron kang desisyon sa buhay mo, pero magulo pa, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Come to God. Surrender that decision. Pray and fast, kapatid. I encourage you. And I will never share something that I haven't experienced. I experienced the hand of God during prayer and fasting. Discernment are being sharpened. Yung pakikinig mo sa salita ng Panginoon lalong nagiging sharp kasi pinofocus mo yung pakikinig mo sa Panginoon. So if you wanted to experience breakthrough sa spiritual na buhay mo at maranasan mo ang powerful spiritual life mo, prayer and fasting ang recommendation ko po. Hallelujah. Sa oras na to, just come to God and surrender to God. As you make decision, yes Lord, mag-uumpisa na po ako mag-prayer and fasting. May mga bagay na dapat ako idulog. As you're talking to God, kinakausap niyo siya. Maaring mag-asawa kayo na gusto niyo mag-prayer and fasting sabay para kayong dalawa mananalangin together. May time kayo, may prayer altar kayo. Hindi ko alam kung ano yung mga desisyon na nilalagay ni Lord sa puso ninyo. Gusto niyo magpa-purify. The fire of God to purify you para lalo kayo maging effective sa paglilingkod sa Panginoon. Make your decision to pray and fast. Sige po, tayo po'y lumapit sa Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon. Let us just worship the Lord. Brother JP, yung kanta mo kanina, the more I seek you, the more I find you. Let this be a call of intimacy sa atin at sa Panginoon. Magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon. Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Lalo kang nai-in-love sa Kanya habang kinakatagpo mo siya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. The more I seek you, the more I find you.
the more I find you. Yes, Lord. The more I love you. Sabihin natin sa More I Panginoon. seek you. The more I seek you. Tunay, kapag sinig mo lang ang Panginoon, makakatagpo mo siya. The more Natatagpuin I ka ng Panginoon. find Make a decision, Lord. Gusto ko itang makilala pa ng lubusan. the more I find you. The more I love you. Hallelujah. I wanna sit at your feet, Yes, drink Lord. from the cup in your hands, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Hallelujah. Kausapin mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. The more I seek you, Lord. The more I seek you, Siya nga po, Lord, hindi ka nagtatago. Lord, the kapag more sinising ka I namin, find you. nakakatagpo ka namin, Panginoon, Lord. The Kinakatagpo mo more kami, I Panginoon. find you. At Lord, tunay nga tapat ka, Panginoon. Kapag natagpuan ka namin, Lord, nakila ang pag-ibig mo. Ramdam namin ang yakap mo. Ramdam namin ang dakila mo. Lord, pagmamahal sa amin, Panginoon. Hallelujah. You are the author of love, Lord God. Kanino pa kami mananahan, Lord, kundi sa pag-ibig mo lamang, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. The more I love you. Yes, Jesus. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Sabihin mo sa Panginoon, without instrument, I wanna sit at your feet, Lord God. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. This love. It's so deep, Grabe. it's more Ang than I lalim can ng pag-ibig ng stand. Diyos sa atin. I melt in your peace, it's overwhelming. Damhin mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. This love is so deep. Sobrang mahal ka ng Panginoon, kapatid. Ano man ang kalagayan mo ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon, kung makikilala mo lang ang Panginoon, sobrang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Sobra,
sobra. Huwag mo sabihin na ako'y ordinaryo lang, sino ba naman ako? Pero I'm telling you, mahal na mahal ka ng Panginoon. And He is inviting you para makilala mo siya ng lubusan. Dahil yung pag-ibig niya sa'yo, sobrang lalim. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Nakaka-overwhelm ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah. If only we will come to you, if only we will be drawn in your presence, if we draw in your presence, Lord, mararanasan namin, mararamdaman namin na dakila ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Thank you, Lord, for showering us your love. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. More than I can stand, around in your peace, it's overwhelming. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You know, when you fast, something that you will understand, yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. The power of prayer and fasting, lalo mong mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Lalo kang mai-in-love sa Panginoon. At kaya mong harapin ang taong 2026. Kasi lalo mong makikilala kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Na kailanman hindi siya nanghihina, hindi siya nagkukulang. He is able. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, He is able. Hallelujah. And that's what prayer and fasting is all about, mga kapatid. And I encourage you, let us make a decision. Lord, gusto kitang makatagpo. Turuan mo po ako. And if you need some personal information patungkol sa prayer and fasting, we can share with you. Pero itong message na to, I pray that it had ignited something inside of you that you will desire this practice of spiritual discipline. Hallelujah. Lord God, salamat sa JCS Jehovah Rain family. Salamat, Panginoon, Lord God, na gagawin po namin, O Diyos, Lord God, na magde-declare kami, magde-decide kami to engage in prayer and fasting because this is the way to go, Panginoon, para mapagtagumpayan ang taong 2026. Lord, sa iyo lahat ng papuri, paggalang at pagsamba, in Jesus' mighty name, we all pray, Amen!